Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa nagaganap na gera at oil crisis, kung anong epekto sa ating mga negosyante neto mga kanegosyo. Ito, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 11 years na experience na pagkalugi sa pagninegosyo. Ano ba epekto ng oil crisis sa ating mga negosyo, mga kanegosyo? Ang apektado ngayon mga kanegosyo, karamihan puro delivery. Lalo na sobrang mahal ng gasolina ngayon mga kanegosyo. Hindi na hindi na rin kumikita halos yung mga jeepney driver, mga chuper mga kanegosyo. Ang mahirap niyan dahil hindi gumagastos yung mga tao at walang kinikita yung mga tao, babagal yung ikot ng pera sa ekonomiya natin mga kanegosyo. Pag mabagal ang ikot ng pera sa ekonomiya natin mga kanegosyo, mas maraming posibleng magsara na negosyo. Dahil walang lalabas ng bahay, kasi imbis na lumabas sa loob na lang ng bahay sila kakain. So marami pati mga negosyante apektado. Kasi mga tao ayaw gumastos. Hindi siya, para siyang pre-pandemic, pero hindi siya katulad ng pandemic mga kanegosyo. Pero ngayong oil crisis mga kanegosyo, ramdam na ng mga negosyante yung pagtaas ng gasolina. Ang mahirap niyan mga kanegosyo, yung mga supply ng mga gulay mula norte, hindi na nababagsak papuntang Metro Manila dahil sa mahal ng gasolina. Yung ibang gulay nabubulok na lang mga kanegosyo. So magtataas lalo yung mga presyo ng mga bilihin. Ayan ang mahirap ngayon mga kanegosyo. At siyempre hindi naman, imbis unahin ng mga ibang tao na bumili ng damit, bumili ng ganto, bumili ng ganyan, siyempre doon muna sa essentials. Tubig, pagkain, kung ano yung pang araw-araw. Kaya maraming apektadong negosyo ngayon at babagal yung ikot ng pera sa ekonomiya natin kasi ayaw gumastos ng tao. Pag nangyari yon, mas maraming pwedeng mawalan. Dahil maraming magsasarang negosyo, mas marami ding mawawalan ng trabaho. Ganyan ang epekto sa ekonomiya natin mga kanegosyo. Kaya maghigpit pa tayo ng sinturon ngayon. Anong solusyon? Maghigpit pa tayo. Kung kailangan tanggalin sa trabaho, yung mga walang kwentang empleyado nyo, mga tatamad-tamad, kailangan tanggalin nyo na. Wag nyo nang pag-isipan pa kaysa yung buong negosyo nyo yung magsara. Ayaw nyo na magsakripisyo yung mga tamad na empleyado nyo. Tanggalin nyo na yan. Makakabawas pa sa bayarin nyo buwan-buwan. Kung kailangan kayo na lang bilang may-ari mag-manage, so be it. At base sa report ng DTI mga kanegosyo, hindi lang to ilang buwan, aabot ng taon. Parang new normal sa ating mga negosyante mga kanegosyo. Kaya kapit lang mga kanegosyo at pray. Lalo na ngayon yung karamihan nawawalan ng pag-asa. Tayong mga negosyante, para tayong nasa front, lakasan pa ng loob natin at manalig lang mga kanegosyo na sana matapos na to. Pero kahit matapos na to mga kanegosyo, hindi babalik sa normal. Ito na yung new normal natin. So bilang negosyante, kailangan natin mag-isip na mga posible na pwede mangyari ngayon at bukas. Yan lang muna yung plano mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.